Hello po mga kabebe, magandang buhay po sa lahat. So yun nga po mga kabebe ay magmamarites nga po tayo at may sasagutin po tayong katanungan po ng kabebe natin. At ito ay mahalaga din po at yun nga na-curious din po ako sa katanungan ni sir at nagulat din po ako. Pero yun nga po mga kabebe, lahat po ng ibabahagi ko sa inyo ay base lang din po ito sa karanasan ko dito sa French area. At ito din po yung araw-araw na nangyayari sa ngayon dito po sa Bukidnon. Kasi ay naulit ko, dito po talaga sa Bukidnon mga kabebe, yung sitwasyon po talaga namin dito ay pahirapan po talaga. So naghahanap po kami ng diskarte at sa ganun yung mga alagang itik po namin ay hindi po talaga totally mangayayat kahit na po ay dito po sa area talaga ay wala na po talaga silang nakakain na organic na pagkain. Katulad nga po ng lagi nilang nakakain dito sa Kapalayan yung palay at kohol. So yun nga po mga kabebe, itong pinapakain po natin na mais sa mga alagang itik natin ay hindi po talaga ito yung araw-araw na ipapakain natin sa kanila, kundi ay temporary lang po at sa ganun ay hindi po talaga totally babagsak yung katawan po ng mga alagang itik natin. Kaya hinahanapan po natin ng paraan na hindi po talaga sila mangayayat, kasi pag itong mga alagang itik natin ay hinayaan natin mangayayat, kung dito lang po talaga tayo umaasa sa French area ay maalanganin po talaga yung mga alagang itik natin. So shoutout po sa iyo Sir Welly Velasco, happy farming po sa atin. So itong katanungan mo kabebe is mahalaga din po at baka yung mga iba ay nagtataka din po at yun nga ay magandang katanungan din po itong ibinahagi nyo po sa akin at ito nga po yung maisasagot ko dyan. So yun nga po mga kabebe, hindi ko din po sinasabi na advisable din po itong pagkain po na mais sa mga alagang itik natin. Pero yun nga po mga kabebe, number 1 din po na ingredients din po kasi ng duck layer is yung mais din po. So yun nga po, sa katanungan nga po ng kabebe natin is na-curious din po ako at yun nga, ito nga po din karanasan natin mga kabebe ay na binabahagi ko sa inyo ay ito lang din po ay experience ko lang din po dito sa French area. At yun nga, bago ko din po pinakain itong mga alagang itik ko ay nagtanong din po ako at nag-obserba din po ako sa mga mangiitik dito kung ano din po ba yung pinapakain nila sa mga alagang itik nila, lalong lalo na yung paraan po natin is pinapasto lang po at yung ganitong sitwasyon na pahirapan po talaga tayo na wala na pong nakakain na palay. So yun po yung i-share ko sa inyo na pwede nating ipakain sa mga alagang itik natin na solid po at yun nga ay mabigat nga po sa tiyan nila. So yun nga po mga kabebe, tama din naman po na durugin yung mga mais para makain ng mga itik, mas madaling kainin ng mga itik. Pero yun nga po mga kabebe, pag ganito din po kasing pasto lang itong mga alagang itik natin, sanay po talaga sila kumain po talaga ng malalaki na butil. Kasi nga po ay nakakain nga din po nila yung kuhol na malalaki. Tas sa analyze ko din po mga kabebe ay hindi naman po siguro masisira yung butsi or magagasgas yung butsi ng mga alagang itik natin pag kumain ng mais. Kasi nga ay kung sa mais lang at palay ay mas worse itong palay. Kasi nga maliban sa palay kasi mga kabebe is medyo matulis siya, tas medyo magaspang. So mas maganda pa nga ipakain siguro yung mais kasi nga po mga kabebe ay pure talaga siya, tas makinis, tas yung puti-puti po sa yung mais hindi din naman yun nakakain ng mga alagang itik natin, kasi ang kinakain lang din po nila is yung pure na yellow lang ng mais. So yun din po yung experience ko dito mga kabebe at sa naobserbahan ko din po sa mga mangingitik dito. Ang ginagawa po nilang patuka sa mga alagang itik nila pag ganitong sitwasyon na yung pahirapan is mais po yung pinapakain po talaga. Kasi nga ay mas madali po kasing
tumaba itong mga alagang itik natin pag mais po yung nakakain po ng mga alagang itik natin. So yun din po talaga mga kabebe yung nakaganda din po ng mais kasi ay mabigat po talaga sa tiyan ng mga alagang itik natin at hindi po talaga sila madaling mangayayat. At yun po yung pinapakain namin sa kanila pag ganitong area na ipitan na po talaga. Saka lang po natin napapakain itong mga alagang itik natin ng mais kung yung sitwasyon po talaga ay yung katulad nga po ng na-share ko sa inyo na wala na po talagang nakakain yung mga alagang itik po natin. Kaya ang nangyayari po mga kabebe ay umaasa po talaga tayo sa mais na lang sa muna ngayon. So yun nga din po mga kabebe, sa sobrang hirap nga po ng sitwasyon ko ngayon is nagka-problema din po tayo pagdating sa area. Kasi nga po mga kabebe, ito nga po ay ang laki po talaga ng nadamage po ng mga alagang itik natin kasi nga po ay wala na po talaga silang nakakain dito sa area. Pag dumalaga po kasi yung mga alagang itik natin mga kabebe is disadvantage po talaga kumpara po sa mga inahin. Pag itong mga inahin mga kabebe is wala na talagang makain sa area, tas ikukulong mo lang sila katulad ng ginagawa ko, ay tahimik lang po talaga yan sila mga kabebe kahit wala silang makain. Pero pag itong mga dumalaga natin na mga itik mga kabebe, ikinulong natin tas kulang tayo ng patuka sa kanila, ang mangyayari po talaga is yung nagiging agresibo po talaga sila mga kabebe, kanang gamaoy sila ba. So ang nangyari ngayon po ay hindi lang po ngayon kundi araw-araw po tayong nakakadamage po sa area. Pinaka worst po ito ngayon mga kabebe. Ito nga po mga kabebe ay aanihin na ito bukas. So ang mangyayari is ganito na po yun, naransak po ng mga alagang itik natin. So malaking problema po mga kabebe. So until now ay hinihintay ko pa din po yung alaga dito na area, yung nag-maintain din kung magkano ba yung pabayad nila sa na-damage po na mga alagang itik ko dito sa area. So yun nga po mga kabebe, ito nga din po talaga yung mga ugali ng mga alagang itik natin na dumalaga kumpara po sa mga inahin. Pag itong mga dumalaga po talaga mga kabebe, kulang sila ng patuka, ang mangyayari po talaga ay problema po talaga mga kabebe. Kaya taas-taasan mo talaga yung pasensya mo pagdating sa ganitong sitwasyon, yung pahirapan na po yung area. Pero ang nakaganda lang din po sa mga dumalaga na itik mga kabebe, pag maraming pagkain ay tahimik lang din po talaga sila. Hindi sila magalaw kundi ay kain, tulog, ligo lang po talaga yung ginagawa nila. Pero ang nangyari ngayon mga kabebe, kabaliktaran po talaga kasi nga yung sitwasyon ko nga dito is sobrang nahihirapan po talaga ako. Tas ito na area mga kabebe, ilinipat ko yung mga alagang itik ko dito kahit alam ko naman na wala nang pagkain, kasi nga doon nga sa pinaglagyan ko nung nakarang araw, kasi nagkuha na sila ba nung nagtartol na, tas yung katabi niya ay may tanim na napalay, tas yun nga kuan sila ba naggranule. So yun yung mahirap mga kabebe, mahiloan na tong mga itik na deadball dribble. So ang mangyayari, itong area na to na na-damage ng mga alagang itik natin ay handa na po tayo sa galit ng may-ari, tas yung pera na ibabayad natin dito sa damage po ng mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga ganapan, at yun nga ay sasagutin nga po natin yung katanungan nga po ng kabebe natin tungkol sa mais. Pero yun nga po mga kabebe, kung nagdadalawang isip ka po na pakainin yung mga alagang itik mo ng mais is wala po talagang problema yun mga kabebe. Nasa sa atin pa din po yun kung ano po ba yung paraan po natin ng pagpapatuka po sa mga alagang itik natin. Ito pong binabahagi ko sa inyo mga kabebe ay ito din po kasi yung ginagawa ko sa mga alagang itik ko na patuka na temporary lang sa muna ngayon. Kasi nga yung area nga sinasabi ko nga paulit-ulit na dito nga po talaga
sa Bukidnon is marami po talagang mangitik at katulad ko din po na naghihirap din po sa sitwasyon kasi nga po mga kabebe is wala na nga po talagang nakakain yung mga alagang itik natin. So ang nangyayari, yung mga mangiitik din po dito na ayaw nilang pumayat yung mga alagang itik nila ay nagpapakain po na sila ng mais. So sinasabayan po nila at yun din po yung ginagawa ko mga kabebe at yun nga base din po sa mga experience din po nila, sa karanasan din po nila kasi ako ay baguhan pa lang din po dito sa mundo ng duck farming ay wala din naman daw side effect po sa pagpapakain ng mais, kundi ay maganda din naman po. Pero yun nga lang din po is pag mais lang din po lagi yung pinapakain natin sa mga alagang itik natin is ang nangyayari po mga kabebe ay tumataba po yung mga alagang itik natin. Yun lang din po yung problema. Pag mataba po talaga yung mga itik ay hindi po din yan mangingitlog. So dapat po ay normal lang po talaga yung pangangatawan po ng mga alagang itik natin pagdating po sa patuka sa mga alaga natin. So yun nga po mga kabebe, shout out po sa iyo sir. Maraming salamat po sa katanungan nyo at itong katanungan nyo po kabebe is kung sino man na makapanood nito ay makukuryos din po talaga sa katanungan nyo. At yun nga po mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.